Kumusta mga brad? Noong nilabas nga po sa Pilipinas itong Honda Navi, marami nga po din ang sabing hindi na daw worth it. Kasi nga yung specs at mga features niya medyo napag-iiwanan na rin talaga. Hirit pa ng iba, pinagsawaan na sa ibang bansa kaya nilabas na sa Pilipinas. Kung sa bagay, kanya-kanyang opinion lang naman yan. Pero ayon naman doon sa mga taong nakabili, okay naman daw. Satisfied naman daw yung cravings nila. Pero alam nyo ba, bukod nga po dito sa minibike ni Honda, meron din pong minibike si Kawasaki na minsan na nga din pong lumapag sa Pilipinas. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Katulad nga po sa Groom at Navi ni Honda, meron din pong pangmalakasang minibike si Kawasaki. Yes po, na medyo may pagkakahawig nga din po sa Honda Groom ni Honda. At ito nga po ang kanilang Kawasaki Z125 Pro na napakaangas nga din po ng datingan. Katulad nga po na sinabi ko, dati nang meron ganito dito sa atin. Kaso lang hindi nga po siya nagtagal. Sabi kasi ng mga tao, overpriced daw. Sapagkat itong minibike nga po na ito na mayroon lamang 125cc ay nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Huh? Na kung isipin nga po natin mabuti, medyo mahal nga naman talaga. Yung Honda Navi nga ay nagkakahalaga lang ng 55,000 pesos. Pero syempre magkaiba naman silang dalawa. Pero kasi ang punto ng mga tao, hindi na daw practical. Oo, nandoon na tayo, napaka-pogi niya. Kaso lang hindi naman kasi lahat kayang makabili ng ganyan. Kaya ang ending, naglaho na lang siya na parang bula. Pero kahit nga po ganoon, pag-usapan pa rin natin kung ano bang meron sa kanya at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kawasaki Z125 Pro na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panisan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.8:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.4 horsepower, 7,500 RPM, 9.5 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 102 km per hour. Na para nga po sa isang 125cc na minibike, mabilis na rin po yun. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 7.5 liters fuel ang capacity na kumukonsumo naman na po ng 58 kilometers per liter. So kung usapang matipid na rin talaga. Ang sukat ng kanyang gulong 100/90/12 sa harap at 120/70/12 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Wala siyang ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 779mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 102 kg. So paras po yung bigat niya tapos yung top speed niya. Mapunta naman tayo sa iba niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito naka-halogen. Tapos bulb drive yung kanyang mga signal lights. Pero yung kanyang tail light, yun yung naka-LED. Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka-analog at digital. At bukod nga po sa mga bagay na yun, wala naman na talagang special sa kanya. Pero ito special to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng pangmalakasang monoshock na ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una nga po dito ang kanyang lagayan ng instalyon at nakakalungkot mga sabihin, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng instalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Kaya pala biglang nawala. Pero kahit nga pa ganoon, may mga tao pa din naman na gustong bumili ng ganito. Basta nasa tamang presyo. Yan din kasi ang isa sa mga nagpapalangan sa mga tao, yung presyo. Pero kung sakaling dali nila ulit sa Pilipinas yan tapos ibenta nila ng medyo mura, panigurado marami din ang kukuha niyan. Syempre, Kawasaki yan. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko,
mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.